Out! Get out, bigkas nito habang nakapikit. Hindi ko naman mapigilan ang mapataas kilay. Ano na naman kayang kadramahan ito? Get out! Papuntahin mo dito ang asawa ko. Gusto kong siya ang mag-aalaga sa akin, muli nitong wika. Naiinis na inilapag ko ang hawak kong maliit na palanggana sa may paanan nito at pinigaan ang face towel para maumpisahan ko na itong punasan. Elena, you know I love. Bumalik ka na sa akin. I need you. I miss you, narinig kong muli nitong bigkas. Natigilan ako lalo na at hindi ko ito inaasahan. Alam kong lasing itong si Jake pero talaga bang mahal ako nito? Wala ito sa huwesyo pero pangalan ko ang tinatawag nito. I love you, mahal. I know, I was wrong but promise, ayusin ko ito. Hindi ko siya gusto. Ikaw ang mahal ko, Elena. Muli nitong wika. Pilit itong bumangon kaya naman mabilis ko itong dinaluhan. Baka kasi mahulog sa kama eh. Baka kung ano pa ang mangyari dito at ako pa ang masisisisi. Jake! Jake, ano ba? Huwag kang ang malikot. Kailan ka pa naging makulit kapag nalalasing ka? Seryosong sambit ko. Napansin kong dahan-dahan na nagmulat ang mga mata nito at nang magtagpo ang aming paningin, napansin ko ang matamis ng ngiti na kaagad na gumuhit sa labi nito. Mahal ko? Elena, mahina nitong sambit. Ikaw nga. Nandito ka. Nandito ka na, mahal ko, muli nitong sambit. Hindi naman ako nakaimik. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Akmang lalayo sana ako dito pero mabilis itong napabangon mula sa pagkahiga sa kama at walang sabi-sabing yumapos ito sa may baiwang ko gamit ang dalawa nitong braso. Jake, ano ba? Magbehave ka nga. Lasing ka at kailangan mong mapunasan para makapagpahinga ka na din ng maayos. Seryosong sambit ko. No, mahal. Dito ka lang. Huwag kang umalis sa tabi ko, please. Mahina nitong sambit. Para itong isang bata na nakakakapit sa akin at kahit na ano ang pilit kong makawala dito, hindi talaga kaya. Kahit naman lasing itong si Jake, mas hamak na mas malakas pa rin ito sa akin. Hindi ako aalis. Kaya nga nandito ako para alagaan ka, diba? Bitawan mo nga ako. Kunwari na yayamot kong bigkas. Kaagad naman itong napatingala sa akin. Tumitig ang namumungay nitong mga mata sabay ngiti. Nandito ka nga, mahal ko. Hindi ito isang panaginip kundi totoo. Nagbalik ka. Binalikan mo ako dahil mahal mo ako, diba? Seryosong bigkas nito. Hindi naman ako nakaimik. Pilit kong tinatangal ang braso itong nakayapos sa akin at nagtagumpay naman ako. Hindi din yata nakayanan nitong si Jake ang matinding kalasingan dahil muli itong napahiga ng kama at nakatulog. Kaagad din naman akong nakahinga ng maluwag. Alam ko kasi na kapag ganito. Nahihimbing na itong nakatulog at magagawa ko na ang sadya ko kung bakit ako nandito sa silid namin. Kahit papaano, kilala ko pa rin naman ang ugali nitong si Jake. 8 taon din kaming nagsama kaya kabisado ko na ang pag-ugali nito. Nag-umpisa ko na itong punasan at mabuti na lang dahil nakatulog na ito habang ginagawa ko iyon. Nagpasya na din akong palitan ito ng damit para makatulog ng maayos. Kahit naman hindi okay ang relasyon namin, hindi ko din naman pala ito kayang tiisin. Si Jake pa rin ang ama ng anak kong si Gianna at hindi ko din naman kayang panoorin na mapahamak ito. Pagkatapos ko itong mapunasan, nagpasya na akong bumalik ng kwarto ni Gianna. Matutulog na din ako. Bukas ng umaga, gagawa ako ng paraan para makaalis sa bahay na ito. Hindi ako papayag na basta na lang akong ikulong ni Jake sa bahay na ito. Mabuti na lang talaga dahil sa muling paghiga ko sa tabi ni Gianna, nakatulog na din naman ako. Eksakto 7:00 ng umaga na ako nagising kinaumagahan kung saan napansin kong wala na sa tabi ko si Gianna. Dali-dali akong bumangon para gawin ang aking morning routine. Pagkatapos kong gawin ang aking morning routine, lumabas na akong silid kung saan nakasalubong ko si Manang na mukhang aligaga. Manang, tawag ko dito. Mamadam. Good morning po, taranta nitong bigkas. Kunot noo ko itong tinitigan. May problema ba? Si Gianna. Nakita mo ba siya? Seryosong tanong ko dito. Opo. Nasa kitchen po siya, madam. Tumutulong sa paggawa ng pancake. Nakangiti nitong sagot sa akin.
Tumango naman ako at akmang tatalikod na sana ako nang muli akong natigilan. Muli kong hinarap si Manang na noon ay papunta na nasa silid ni Jake. May problema ba? Nagtataka kong tanong. Napansin kong saglit itong natigilan. Alam ko talagang may mali na hindi ko mawari eh. Ha? Wala naman po, madam. Na nasa labas po kasi si Jolene. Hinahanap si sir. Bigkas nito. Hindi ko naman mapigilan ang mapataas kilay. Isang makahulugang ngiti ang gumuhit sa labi ko bago ako muling nagsalita. Okay. Pakisabi sa amo mo na may naghahanap sa kanya. Bigkas ko at walang sabi-sabing naglakad na ako paalis. Diretso ako ng kitchen kung saan hindi ko naman nadatnan doon si Gianna. Dumaan din ako ng dining area pero wala din ito. Sakto naman dahil sa paglabas ko ng dining area, napansin ko ang pagbaba ni Jake. Dumiretso ito palabas ng bahay kaya pasimple akong napasunod dito. Sa paglabas ng bahay, hindi ko mapigilan ang mapataas ng kilay nang bumungad sa paningin ko si Jolene. Nasa may gate ito, ayaw papasukin ng gwardiya at tinatawag ang pangalan ni Jake. Isa't hindi pinapasok. Bakit kaya? Mahinang tanong ko sa aking sarili. Pasimple akong naglakad palapit doon kung saan kitang-kita ko na napatitig sa akin si Jolene. DJ, ano ang ginagawa ng babaeng iyan dito? Sino siya? Bakit kamukha siya ni Elena? Halata ang pagkagulat sa boses na tanong nito kay Jake. Hindi ko naman mapigilan ang mapaismid. Napalingon sa akin si Jake na noon ay kitang-kita ko sa mga mata ang pagkagulat. What? Yamot kong tanong dito. Hindi mo ba papapasukin o ang bisita mo? Dagdag ko pa. Imbes na kay Jolene ito pupunta, naglakad ito palapit sa akin. Elena, si Jolene at ako ay walang. Jake, hindi mo na kailangan pang magpaliwanag sa akin tungkol sa bagay na iyan. Wala na akong pakialam. Seryosong sagot ko at pagkatapos noon, mabilis na akong naglakad pabalik ng bahay. Narinig ko pa nga ang nakakabwesit na boses ni Jolene na patuloy sa pagtawag sa pangalan ni Jake. Ay, Safi. Hindi ko mapigilan ang makaramdam ng lungkot habang nasundan ko na lang ng tingin si Elena na noon ay papasok ng bahay. Ramdam ko din na wala na talaga itong pakialam sa akin na siyang lalong nagdagdag sa lungkot na nararamdaman ng puso ko. Pero hindi. Kakabalik lang ni Elena at tiyak akong galit pa ito sa akin. Hindi ako dapat sumuko. Pasasaan ba at mapapatawad din ako nito? Basta lang ipakita ko dito ang pagsisisi ko, tiyak akong hindi ako nito matitiis. Kailangan kong ipakita dito ang pagsisisi ko para malaman nito na sa pagkakataon na ito, tapat na ako sa aking damdamin. Kailangan kong ipaglaban ang nararamdaman ko kung gusto kong magtagumpay. Mahina kong bulong sa aking sarili at pagkatapos noon, mabilis na akong naglakad palapit kay Jolene kung saan nagwawala pa rin sa labas ng gate. Gusto kong baliwalain ang babing ito pero hindi maaari. Hindi din kasi magandang. Tingnan na may nag-eskandalo sa labas ng gate eh. Masyadong nakakababa ng reputasyon ko iyon at isa pa, nakakahiya sa mga kapitbahay. DJ, ano ba? Papasukin mo ako. Ano ang ginagawa mo? Bakit nandyan si Elena? Bakit kasama mo siya? Hindi ba't patay na siya? Matagal nang patay ang babaeng iyon at ano ang ginagawa niya dyan, galit nitong tanong sa akin. Marahas naman akong napabuntong hininga. Umalis ka na. Uwi ako mamaya sa apartment at doon tayo mag-usap. Seryosong sagot ko dito. Hindi. Hindi ako papayag. Papasukin mo ako, DJ. Hindi ako alis dito hanggat hindi ko makumpirma kung si Elena ba talaga iyang kasama mo, galit nitong sigaw. Hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng galit. Nagsisigaw itong si Jolene dito sa labas ng gate at tiyak akong nakakabulabog na ito ng mga kalapitbahay. Ano ba? Papasukin mo ba ako or magwawala ako dito buong maghapon? DJ, nagtiis ako sa malamig mong pakikitungo sa akin sa loob ng ilang taon. Kaunting respeto naman. Ina ako ng anak mong si Jason at sana, kahit kaunti man lang, pansinin mo ako. Papasukin mo ako. Galit nitong sigaw. Hindi ko mapigilan ang maikuyom ang kamao ko. Sininyasan ko ang guard na papasukin si Jolene at naglakad ako patungo sa garden. Samantalang habang naglalakad ako, hindi ko maiwasan na mapatingin sa pintuan ng bahay kung saan nandoon si Elena. Nakatayo at halatang nakamasid sa mangyayari sa pagitan naming dalawa ni Jolene. Sige lang, papasukin mo lang iyang besita mo.
Narinig kong sigaw nito bago ito muling pumasok sa loob ng bahay. Hindi ko naman mapigilan ang mapailing. Naupo ako sa malapit na garden chair habang hinihintay kong tuluyang makalapit sa akin si Jolene. Ano ang kailangan mo? Mataas ang boses na tanong ko dito. Napansin kong saglit naman itong natameme. Ang kaninang tapang nito na pinapakita sa labas ng gate ay biglang naglaho. Tumitig sa pintuan ng bahay kaya naman muli akong nagsalita. Buhay si Elena at ngayon nagbalik na siya, alam mo na siguro kung saan ka lulugar, di ba? Huwag kang mag-aalala, ako pa rin ang ama ni Jason at hindi mababago iyan kahit na ano ang mangyari. Seryosong wika ko dito. Napansin kong kaagad naman itong naluha. Mas lalong lumapit sa akin at akmang hahawakan sana ako nito pero mabilis akong tumayo at umiwas sa kanya. Wala tayong relasyon at hindi ka dapat umasta ng ganyan. Ina ka lang ng anak ko at hindi ka dapat umasta na para bang may relasyon tayong dalawa. Seryoso kong muling wika. Pagap naman itong tumawa habang napapansin ko ang luha na nag-umpisa ng mangilid sa gilid ng mga mata nito. Ina lang ako ng anak mo. DJ, hindi mo ba na kaya ako pumayag na magpabuntis sa iyo ay dahil mahal kita? Mahal na mahal kita, bakit ba hindi mo ako kayang mahalin pabalik? Seryosong tanong nito sa akin. Mahal? Come on, Jolene. Hindi mo ako mahal. Hindi mo ako gusto. Kaya ka lang naman pumatol sa akin dahil alam mong kaya kong ibigay ang pangangailangan mo, di ba? Pangangailangan ng sakitin mong anak at loho mo. Galit kong bigkas. Muli itong tumawa. Umiling ng makailang ulit bago sumagot. Hindi. Hindi totoo yan. DJ, alam mong kayang-kaya kong magtrabaho pero ikaw itong ayaw. Ikinulong mo ako sa bahay pagkatapos kong manganak gayong pwede naman tayong kumuha ng kasambahay na pwedeng mag-alaga sa mga anak natin tapos ako, pwede ulit bumalik sa trabaho. Pero ayaw mo, pinigilan mo ako kaya ano ang asasahan mo sa akin? Umiiyak nitong sagot. Kasambahay. Para sa'yo. Giray, wala nang patutunguhan ang pag-uusap nating ito. Umalis ka na, seryosong sagot ko dito. DJ. Ano ba? Gaano ba kahirap sa'yo para matutunan akong mahalin? Mahigit 2 taon na akong naghintay. Mahigit 2 taon na akong umasa. Umiiyak nitong wika. May bahay ka. Malaki ang bahay na ito at kung pumayag ka lang sana na dito na kami tumira, mas masaya sana. Maraming kasambahay dito. Maraming tutulong sa akin sa pag-aalaga sa mga bata, muli nitong bigkas na parabang nananaginip. Malakas akong tumawa. Yung tawa na nakakainsulto. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Jolene? Ikaw, titira sa bahay na ito. Ang taas ng pangarap mo ah. Well, sorry ka na lang dahil hindi matutupad yan. Hindi matutupad yan kahit na ano ang gawin mo, seryoso kong bigkas. Muli itong natameme habang kitang-kita ko ang sakit sa mga mata nito. Umalis ka na. Umalis ka na sabi eh. Teka lang, nasaan pala si Jason? Sino ang nagbabantay sa kanya ngayon? Seryosong tanong ko. Napansin kong saglit itong natigilan. Patuloy sa pagluha kaya naman muli ko itong tinanong. Nasaan si Jason? Maotoridad ang boses na tanong ko dito. Nasa bahay. Tulog siya nang umalis ako at si Aya ang nagbabantay sa kanya, sagot din naman ito sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. What? Si Aya. Nahihibang ka na ba, Jolene? Palagay mo, kayang bantayan ni Aya ang anak ko, galit kong sigaw dito. Pagkatapos kong sabihin ang katagang iyon, mabilis akong naglakad patungo sa kotse ko at pinaandar iyon. Ano pa ang hinihintay mong babae ka? Sumakay ka na dito. Ngayon din, galit kong sigaw. Paano ba naman kasi, tumitig pa talaga sa pintuan ng bahay si Jolene na akala mo gusto pang pumasok sa loob. Naghahanap talaga ng sakit ng katawan ang babaeng ito. DJ, ayos lang. Magaling nang mag-alaga si Aya sa kapatid niya. Wala kang dapat na ipag-aalala lalo na at hindi ko na pinatapos pang magsalita si Jolene. Pagkahinto ng sasakyan sa harap ng apartment kung saan ako mismo ang nagbabayad ng upa, mabilis na akong bumaba. Dumiretso ako sa pintuan ng nasabing unit at ganoon na lang ang galit na nararamdaman ko nang marinig ko ang palahaw na iyak ng isang bata. Jason, narinig kong bigkas ni Jolene. Mas nauna pa itong nakapasok sa akin at mabilis ang takbo patungo sa kwarto.
Mabilis naman akong napasunod kung saan kitang-kita ko na kaagad nitong binuhat si Jason na noon ay nasa malamig ng tiles. Ano ang nangyari? Jason, baby, tahan na. Tahan na. Nandito na si Mama. Narinig kong wika ni Jolene. Ano ang nangyari? Ano ang nangyari sa anak ko? Galit kong sigaw lalo na nang mapansin ko na may bukol ang bata sa noo nito. Halos mangitim na din ito sa kakaiyak. Mama, si Jason po. Nanahulog po siya sa higaan. Narinig kong sagot naman ni Aya habang naiiyak ito. What? Pak, galit kong muling bigkas. Mabilis kong inagaw mula sa braso ni Jolene ang bata at halos patakbo akong lumabas ng apartment. Pumapalahaw pa rin sa pag-iyak si Jason at labis na akong nag-aalala. DJ, saan mo dadalhin ang anak ko? Sasama kami. Tarantang bigkas ni Jolene. Hindi ko ito pinansin at hinayaan ko na din itong makasakay ng kotse kasama ni Aya. Pagkasakay nito, muli kong ibinigay dito si Jason. Hindi ako makapag-drive kapag hawak ko ang bata. Ayusin mo ang pagkakahawak sa kanya at patahanin mo, damn it, galit kong sambit. Kaagad naman itong tumalima. Tumutulo ang luha sa mga matang pilit nitong pinapatahan ang bata at mabilis na din akong pumwesto sa harap ng manibela. Nag-drive at ilang saglit lang, nandito na kami sa abalang kalsada. Hindi pa rin ako makapaniwala. Muntik nang mapahamak ang anak ko dahil sa kapabayaan nitong si Jolene at manangot talaga ang babaeng ito sa akin. Mamaya magtotoos kami. Pagkadating na hospital, kaagad na din naman inasikado si Jason ng mga doktor. Mainit pa rin ang dugo ko at galit kong hinarap si Jolene. Nakita mo ang ginawa mo? Ina ka ba talaga or sadyang tanga ka lang? Galit kong sigaw dito. Naluha naman ito. DJ, I am sorry. Hindi ko alam. Hindi ko sinasadyang. Umalis ka sa harapan ko bago pa magdilim ang paningin ko at kung ano pa ang magawa ko sa iyong babae ka. Galit kong bigkas. Kaagad naman itong napailing. Hindi. Ina ako ni Jason at hindi ako aalis. Umiiyak nitong sambit. Hindi ko mapigilan ang maikuyom ang aking kamao. Nanlilisik. Ang mga matang tinititigan ito at takot naman itong napaatras. DJ, huwag. Huwag naman ganito. Alam kong nag-aalala ka sa kalagayan ng anak natin. Nag-aalala din naman ako eh. Alam kong nagkamali ako kaya patawarin mo ako. Pangako, hindi na maulit. Hindi na ito mangyayaring muli at aalagaan ko na ang bata. Huwag mo lang akong paalisin. Umiiyak nitong sambit pero parang bingi ako. Walang sabi-sabing hinawakan ko ito sa braso at pakaladkad na hinila palabas ng hospital. Nag-iyak namang kaagad na napasunod ang anak nitong si Aya. Mama, Uncle. Sambit nito pero parang wala akong narinig. Patuloy lang ako sa marahas na pagkaladkad kay Jolene hanggang sa makalabas kami ng hospital. Oras na may masamang nangyari kay Jason, mananagot ka sa aking babae ka, galit kong wika at halos patulak ko itong binitiwan. Lalo namang napahagulhol ng iyak si Jolene. Guard, huwag na huwag mong papasukin ang babing iyan. Nanggugulo lang siya at muntik niya nang mapatay ang anak ko. Oras na papasukin niyo ang babaeng iyan, sisisguraduhin kong may kalalagyan kayong lahat. Malakas kong sambit at pagkatapos sabihin ang katagang iyon, mabilis na akong pumasok sa loob ng hospital. Akmang susunod sana si Jolene pero mabilis itong napigilan ng guard. Mabuti naman at nakinig sa isang salita ko lang kung hindi, lahat ng taong ayaw sumunod sa nais ko, may kalalagyan talaga. DJ, maawa ka. Gusto ko din malaman ang sitwasyon ng anak ko. Anak ko din si Jason. Alam kong nagkamali ako. DJ, umiiyak na tawag sa akin ni Jolene. Punong-puno ng pagmamakaawa ang boses nito pero parang walang narinig na diretsyo lang akong naglakad pabalik ng emergency room. Wala nang pag-uusapan palalo na at balak ko ng tuluyan na putulin ang ugnayan ko sa babaeng iyon. Ngayong nandito na si Elena, ayusin ko na ang lahat. Hindi na ako papayag pang muling mawalay sa akin ang babaeng pinakamamahal ko at umpisahan ko iyon sa pagdispatsa kay Jolene. Tama. Ito ang pinakamabisang gagawin. Kukunin ko ang custody ng bata at ako ang mag-alaga dito. Sisiguraduhin kong walang Jolene ang aali-aligid sa paligid para hindi na madagdagan ang galit sa akin ni Elena at muli na itong bumalik sa akin. Hindi mapigilan ni Jolene na mapaiyak dahil sa matinding galit.
Hindi niya kayang tanggapin na hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagawang mahalin ni DJ, Jake de la Fuente. Elena! Elena, galit niyang sambit nang maalala niya si Elena. Hindi niya akalain na buhay pa pala ang babaeng iyon at ngayong nabalik ito, alam niyang mas mahirapan siyang suyuin si DJ. DJ, hindi ako papayag na masayang ang 2 taon na effort ko na maging akin ka. Hindi ako papayag na sisirain ng pagbabalik ng Elena na yun lahat ng plano ko. Hindi pwede, sigaw ng isipan niya. Akmang muling papasok sana siya sa loob ng hospital nang muli na naman siyang harangin ng gwardiya. Naiinis na talaga siya. Ubus na ang pasensya niya. Ano ba? Ano ba ng problema niyo? Asawa ko ang lalaking iyon at may mga bagay lang kaming hindi napagkasunduan. Papasukin niyo ako. Galit niyang sigaw. Nagmumukha na siyang palengkera sa paningin ng iba pero wala na siyang pakialam pa. Sa isip ni Jolene, siya pa rin ang ina ni Jason at hindi pwedeng may masamang mangyari sa anak niya. Paano nga naman niya mahahawakan sa liig si DJ kung sakaling may masamang mangyari sa batang si Jason? Ikaw asawa ni Mr. Pogi. Hindi kami maniniwala. Parang katulong kayata ni Sir eh. Ani naman ng gwardiya. Lalo namang nanlaki ang mga mata ko sa matinding pagkaglat. Siya, si Jolene, na pagkamalang katulong ni DJ. Shit! Hindi pwede to. Anong katulong? Anong katulong, galit niyang sigaw. Muli siyang naglakad palapit sa pintuan at ganoon na lang ang pagkagulat niya nang basta na lang siyang itulak ng isa sa mga gwardya. Uy, saan ka pupunta? Kung ayaw mong tumawag kami ng pulis, umalis ka na, galit na sigaw nito. Nakikita din ni Jolene na parang isang basura ang tingin nito sa kanya. Medyo malakas din ang pagkakatulak nito kay Jolene na siyang dahilan kaya napaupo ang babae sa malamig na sahig na semento. Walang hiya ka. Walang hiya ka. Ano ba ang problema mo? Ha? Galit na sigaw ni Jolene. Kahit na medyo masakit ang balakang dulot sa hindi magandang pagbagsak sa semento, gusto niya pa ring sugurin ang gwardiya. Gusto niyang makaganti sa ginawa nitong pagtulak sa kanya. Mama! Mama! Natatakot ako. Umiiyak na bigkas ng anak niyang si Aya. Bigla naman siyang nahimasmasan. Sa kabila ng galit na nararamdaman niya, bigla niyang naalala na kasama niya pala ng anak niyang si Aya. Huwag na po kayong makipag-away. Aalis. Na lang po tayo dito, Mama. Galit si Uncle, tapos galit din sa Manong Guard. Natatakot ako at baka saktan nila tayo. Umiiyak nitong muling sambit sa inang si Jolene. Para namang pinipiga ang puso ni Jolene habang pinagmamasdan ang umiiyak na anak. Kasama niya si Aya at hindi pala siya pwedeng magwala ng ganito. Hindi magandang tignan sa mga mata ng anak niya. Okay. Sige, aalis tayo. Hindi na magwawala si Mama. Tahan na. Tahan na anak ko. Bigkas niya. Gusto niyang makaganti sa gwardiya at gusto niya sanang ipilit ang karapatan niya na muling pumasok sa loob ng hospital para malaman ang kondisyon ng anak niyang si Jason pero mukhang wala talagang pag-asa. Hawak ni DJ sa liig ang mga gwardiya kaya kahit na masama ang loob, nagpasya na lang siyang umalis na muna. Siguro, babalik na lang siya mamayang hapon. Pakakainin niya muna si Aya dahil alam niyang gutom na ito. Kaya lang, nang maisip niyang wala palang pagkain sa bahay, muli na namang bumigat ang kanyang kalooban. Saan siya kukuha ng pera para pambili ng pagkain ng anak niya? Ubos na ang laman ng wallet niya at hindi pa siya binibigyan ng allowance ni DJ. Ang last na pera niya ay ibinayad niya pala sa hospital noong isinugod niya si Aya dahil nahulog ito sa hagdan. Mama, gutom na po ako. Narinig niyang wika ni Aya. Alam niyang gutom na talaga ang anak niya. Pero paano sila bibili ng pagkain? Ayaw siyang harapin ni DJ. Galit sa kanya ito dahil sa nangyari sa batang si Jason. Ha? Okay. Okay baby. Saglit lang, mag-isip lang si Mama ng resto kung saan tayo pwedeng kumain. Wika niya sa anak niya. Pilit niyang iniisip kung paano sila makakakain ngayon na hindi na kailangan pa ng pera nang bigla na lang niyang naalala ang restaurant na pag-ari ni DJ. Tama. Bakit nga ba hindi? Dahil walang pera na ibinigay si DJ, doon na lang sila pupunta ni Aya para kumain. At least doon, pwede nilang kainin lahat ng gusto nilang mag-ina. Hindi pa rin humuhupa ang init ng ulo ko dahil sa nangyari sa anak kong si Jason.
Paroon at parito ako sa lobby ng hospital dahil sa matinding pag-aalala sa kalagayan ni Jason nang makatanggap ako ng tawag mula kay mommy. Wala sa sariling mabilis ko naman itong sinagot. Ngayon ko din kasi higit na kailangan ang mga magulang ko sa tabi ko. Yes, iyon ang tama. Kailangan ko sila mommy at daddy. Kailangan ko ng karamay lalo na at nasa hindi kaaya-ayang sitwasyon ang anak kong si Jason. Mom, hello po, kaagad kong wika. DJ, ano itong nakarating na balita sa amin na kinidnap mo daw si Elena at Gianna, bungad na pananalita ni mommy. Like what? Seriously? Ganito na ba talaga? Kasama ang tingin sa akin, kahit ng mga magulang ko. Pak! Gusto kong magmura. Pakiramdam ko, biglang may umigting sa puso ko, at kung ibang tao lang siguro ang kausap ko ngayon, baka nagwala na ako eh. Kaya lang, ina ko ito. Nirerespeto ko at mahal na mahal ko higit kanino paman. Mom, anong kinidnap? God, kanino niyo naman nalaman ang balitang iyan? Seryosong tanong ko dito. DJ, hayaan mo na si Elena. She suffered a lot kaya pwede bang hayaan mo muna siya? Kakagaling niya lang sa sakit and dapat hindi mo siya ini-stress ng ganito. Muli nitong wika. Pakiramdam ko bigla akong nanghina. Napaupo ako sa isang bench malapit sa emergency room. Hindi ko siya kinidnap. Kaya ko lang siya dinala sa bahay dahil gusto kong makausap siya ng maayos. Mom, ayaw akong kausapin ng asawa ko gayong isa lang. Naman ang nais ko. Iyon ay ang maayos ang pamilya namin, seryosong sagot ko dito. Hindi naman ito nakaimik kaya naman muli akong nagsalita. Mom, ayaw niyo bang maayos ang pagsasama naming dalawa? Magiging masaya ba kayo ni Daddy na makitang nagkandawatak-watak ang pamilya namin? Lumalaki na si Gianna. Seryosong muling sambit ko. Sana, naisip mo iyan bago ka nagluko, DJ, sagot naman ni mommy sa akin. Wala sa sariling napakamot na naman ako sa aking ulo, kahit na hindi naman sana makatiyon. Ganito na lang palagi ang linyahan ni mommy eh. Sana nga hindi na lang ako nagluko. Kaya lang, tapos na eh. Wala nang rewind. Nakagawa na ako ng kasalanan at pinipilit ko naman sanang ayusin ito. Kaya lang, paano ko ba makukuha ulit ang pabor mula sa mga magulang ko? Paano ko ba ulit makukuha ang kanilang pagkampi sa akin? Nang kagaya ng dati. Opo. Kasalanan ko po. Aminado po ako doon, mom, at kaya ko nga po inaayos eh. Seryosong sagot ko. Inaayos? Yes eh. Sinasabi mong gusto mong ayusin tapos isang sundo lang sa'yo ni Jolene, umaalis ka na kaagad na bahay. DJ, kung gusto mo talagang ayusin ang pamilya mo, pwede bang i-priority mo sila? Iwasan mo ang Jolene na yan dahil walang magandang maidulot sa iyo ang babaeng iyan. Mas lalo lang lalayo ang loob ni Elena sa tuwing nakikita kayong magkasama ni Jolene. Seryosong sagot ni mommy sa akin. Sa mga sinasabi nito ngayon, alam kong alam ni mommy ang nangyari kani-kanina lang. Siguro ang nagsumbong kay mommy tungkol sa pagkidnap ko kuno kay Elena ay walang iba kundi si Elena lang din, baka humihingi ng tulong dahil hanggang ngayon, ayaw itong paalisin ng mga gwardiya sa bahay. Nagkamali po kayo ng iniisip, mom. Hindi ko po kasama si Jolene ngayon at nandito ako sa ngayon sa hospital dahil aksidenteng nahulog sa kama ang anak ko dahil sa kapabayaan ng Jolene na yun. Seryosong sagot ko. What? Ang anak mo sa babaeng si Jolene ay nahulog sa kama? Teka lang, saang hospital ka ngayon? Seryosong sagot ni mommy. Sa wakas, mukhang nagkaroon din ng kahit nakatiting concern sa apo nito sa labas. Kagad ko din namang binigay ang address ng hospital kay mommy. Umaasa ako na sana puntahan ako nito dito sa hospital para naman may makakasama ako. Wala na din kasi talaga akong balak pang palapitin ang Jolene na yun kay Jason eh. Walang kwentang ina. Hindi marunong mag-alaga ng bata. Hindi ko alam kung ano ang mga pinanggagawa ni Jolene at kung bakit hindi nito nabantayan ng maayos ang mga bata. Una, si Aya nahulog sa hagdan. Tapos ngayon naman si Jason nahulog sa kama. Paano ko pa pagkakatiwalaan ang babaeng wala yatang pakialam sa anak at hindi yata marunong mag-alaga ng bata? Hintayin mo karni dyan ng daddy mo, darating kami. Seryosong sagot ni mommy sa akin. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ko, hindi ko mapigilan ang mapangiti. Parang may mainit na bagay na bigla na lang humaplos sa puso ko. Ang sinabing iyon ni mommy sa akin ay isang malaking bagay sa puso ko kaya naman hindi ko mapigilan ang makaramdam ng matinding tuwa. Thank you, mom.
Sa totoo lang, ngayon ko po kayo higit na kailangan. Seryosong sambit ko. Kahit na anak mo sa ibang babae ang batang iyan, apo pa din naman namin siya, di ba? Wala siyang kasalanan at biktima lang din ang batang iyan ng pagkakataon. Hinain mo kami, darating kami kaagad. Seryosong bigkas ni Mommy at pagkatapos sabihin ang katagang iyon, mabilis na itong nagpalaam. Pagkatapos namin mag-usap ni Mommy, sakto naman na lumabas na ang doktor mula sa emergency room. Sinabi nito sa akin na nasa maayos na daw na kalagayan si Jason pero kailangan pa rin itong obserbahan. Medyo malaki kasi ang bukol sa noo ng bata dulot ng pagkahulog sa higaan. Mabuti na lang din talaga at wala itong fracture pero kailangan pa rin manatili dito sa hospital para sa karagdagang mga test at observation. Saktong kakalipat lang ni Jason sa private room ng nasabing hospital, dumating naman sila Mommy at Daddy. Halata ang pag-aalala sa mukha ng mga ito, at nang mapansin ng mga ito ang anak kong si Jason na mapayapang natutulog sa higaan, sabay pa silang napangiti. Well, malaki na pala siya. Malaki na pala. Ng apo namin. Nakangiting bigkas ni Mommy. Samantalang si Daddy naman ay tahimik lang na nakamasid pero nakikita ko naman sa mukha na masaya ito habang nakatitig sa anak ko.